The manhunt is now on for Senator Bato de la Rosa following the DOJ's directive to arrest him. And for the updates, we now talk inside the studio to our mobile journalist, Arles de los Santos, now following the story. Arles, okay, so what agencies have been tasked to enforce the arrest? Lord, first of all, tinawag na nga na fugitive or pugante ng Department of Justice si Senator Ronald Bato de la Rosa at inatasan na yung Philippine National Police o PNP at yung NBI or National Bureau of Investigation para isilbi yung warrant of arrest laban sa kanya mula mismo sa International Criminal Court. No? Kasunod yan nung pagbasura ng Korte Suprema doon sa kanyang TRO or ante-warrant order na hiniling nga no, para pigilan yung pag-aresto sa kanya mula sa International Criminal Court, no? And kung matatandaan natin, ito si De La Rosa ay isa sa mga pinangalanan ng ICC na co-perpetrators ng crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay higit isang taon na nasa Netherlands. Mag-aapila pa rin daw ang kanyang mga abogado. Yun pa rin ang kanilang posisyon at actually, malaking tanong nga kung sino daw ba yung mag-serve ng warrant. Naging usap-usapan na pati si Attorney Jimmy Bondoc gusto sa kanyang ipadaan yung warrant of arrest and siya mismo yung magbibigay sa kanyang kliyente na ngayon, diskusyon na naman at kabukod sa tanong kung nasan nga si Senator Bato. Madali manghuli kung alam mo, kung matutukoy mo kung nasan yung tao. Pero according to the NBI, they have intel na raw as to the senator's whereabouts. Burger King nga ba sa Davao? As I'm sure hindi naman seryoso si Yusek Claire Castro. Actually. Pero ayon sa NBI at CIDJ Lord, no, ay meron silang mga leads. At kahit yung mismong kinaroroonan daw ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay alam nila. But that's something that they won't disclose. Parang hindi mapurnada yung kanilang mga validation at confirmation kung nasan nga ba si Senador Ronald de la Rosa. Pero tuloy-tuloy naman daw yung pagpasok ng mga impormasyon kung nasan nga ito. Pero for them, hindi mo na nila yan dinisclose. Sabi ng DOJ, wala parang hold departure order. Pero meron yung immigration lookout bulletin. Yung HDO kasi talagang bawal na pero pag ILBO, parang binabantayan at baka makalabas-labas pa rin. Okay, umalis siya. Magkasama ba sila ni Zaldico? Siyempre, hindi gano'n. Wala pa tayo doon. Pero ang sinabi dati ni DILG Secretary, meron daw parang force of 10,000 police personnel to create a dragnet para naghahanda para kay Senador De La Rosa. Ganon pa rin ba ang sinabi? Lord, maganda pag-usapan yun kasi parang naging push and pull yung sinabi doon ni ni SILG John Vic Remulla no, na 10,000. And sinabi niya noon na may warrant na talaga si Senator Bato. Pero later on, papasapinan na lang daw nila. But yung 10,000 na mga pulis, hindi na lang yun yung bilang ngayon. Sabi, buong PNP daw ay magtutulungan para mahanap yun at ang numero ay 225,000 na kapulisan. Wow! 225,000 na kapulisan. Abangan natin yan. Alright. Pero ano bang sabi? Parang kay President Duterte ba na once arrested, may immediate turnover sa Hague mangyari sa ICC? Tikom, ang bibig dyan ni Secretary Vida. No? At actually, sinigurado naman no, na dadaan muna sa mga legal process, yung due process, and i-ensure din na masunod yung mga karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero sa usapang political order at yung paraan, proseso natin, exciting malaman at makita kung paano nga ba isa-serve ng PNP yung arrest warrant laban sa dati nilang hepe. Pero sinigurado naman ni PNP Chief Nartates na magiging impartial sila at professional sa pagsaserve ng warrant of arrest laban kay Senator Bato. Paano kaya yun? O baka may kailangan tawagin mula sa MMDA na hiramin muna konti. At Call a friend, call a friend. Call a friend na may experience sa mga bagay na yan. Trying to arrest or find the ones unsearchable o nagtatago nandun sa ilalim ng lupa. Pero okay, ang DOJ nag-press conference at ang alam ko, yung acting secretary, napakaraming issues na hindi siya pwede magkomento, wait for investigation, at hindi pwede sabihin mag-express ng opinion kasi marami siyang dahilan. Pero may opinion na ba na sinabi kung ano ang maaring kaharapin anyone who is found aiding or abetting the escape last
week from the Senate, De La Rosa. Well, at least para kay, ito muna sa arrest muna, Lord, no? Ayon kay DOJ spokesperson Rafael Polo Martinez, speculative pa raw yan ngayon kung magkakaroon nga ng mga charges doon sa mga posible na humarang sa pag-aresto sa kanya, no? Pero inaaral pa din ngayon yung posible nga or persons of interest na may kaugnayan nga doon sa pagkatakas ni Senator Bato de la Rosa. Lagi silang kahit speculative. Yung tanong naman, hypothetical lang Correct. naman, di ba? Minsan gusto mo sabihin, let's say, anong mangyayari kay Robin Padilla? Meron ba siyang pananagutan sa ganyan, di ba? Or yung naglagay, kunyari, ng wig kay De La Rosa, kung kunyari lang, no? Kasi hindi raw nakilala, o nagpahiram ng jacket. Alright, so, aside from magpa-file ng motion o MO for reconsideration, ang kampo ba ng senador ay may nilabas na reaksyon sa latest development na ito? Wala pa tayong nakukuha mula sa kanila, Lord. Pero si Senator Amy Marcos na kakampi, no? O masasabi natin yon na ni Senator Bato de la Rosa, sinasabi na hindi pa naman tapos at nadidesisyonan ng kabuuan ng Korte Suprema yung TRO ni de la Rosa at yung ibang issue na kinaharap niya. No? And yung TRO lang para ma-stop yung pag-aresto sa kanya. But actually, yung naging basis din ng pagbasura ng TRO, hindi pa natin nalalaman. Kasi sa Monday pa, May 25, ilalabas ng Korte Suprema yung buong transcripts and yung mga dahilan o posisyon ng ating mga ponente. NBI siguro, no? Would be arresting with the vengeance. Pagkatapos ang ginawa ninyo. Okay, pero sige, yung intel daw, yung info daw ng NBI, may binanggit ba sila o hindi na naman pwede i-share? Hindi na naman pwede i-share, pigil o limitado yung kanilang tugon dito. Nag-press con pa sila. Mga ganyan-ganyan, di ba? Yun ang literal na, this could have been an email. Yeah. Messages we could have sent. Oo, di ba? Marami rin hindi pwedeng komento. So, abangan natin na in the next few days, alam mo, Pilipinas to, maraming sorpresang nangyayari sa atin. Actually. Pero, kinumusta mo na ba? Nangumusta ka na ba sa mga, alam mo na, baka magtampo at maging emosyonal na naman? Subukan natin mga musta. Oo, May message tayo, magme-message tayo. baka Pati si masira Senator itong Bato, kukumustahin natin. May number ka? Alright. Sa staff. May 4 minutes pa pala tayo eh. Okay, Arles, ano pa yung ibang kinocover mo ngayon at yung mga may kinalaman dito? Pwede mo ba kaming ibalik ulit sa gabi ng May 13? Ayan, ano? Isa ka sa mga humabol din na reporters doon, ano? Pero pagdating mo ba ay hindi kayo pinapasok agad, no? Pero yung pino-point out ng ibang reporter sa parang may suspicious vehicle na lumabas at this time, may gantong oras, ito ba'y anong teorya mo dito? Well, yung after nung barilan nung gabi na yun talaga naging mataas yung seguridad doon, no? Pero syempre nakakaduda yung biglang paglabas ng dire-diretso lang at sa CCTV ng PCO mismo parang nagmamadali, no? May mga usap-usapan pa nga na may convoy daw mula sa Pasay Police, though dinenay naman nila. And I think yung mahalagang tanong dito may bas-bas ba ng mga, of course, nasa loob, no, mga opisyal kung paano nakalabas ito si Padilla at si De La Rosa. Among reporters who were present at that night at naka-vigil pa doon sa labas waiting for pronouncements, results of immediate investigations, kumbaga, may mga gaano ka-late o gaano kabilis lumutang yung mga usap-usapan na o yung duda na posibleng hindi spontaneous itong pangyayaring ito at planado. Parang nakutuban natin yun, Lord, na may tsansa na ganun nga yung mangyari. No? Nung nakita natin na kinailangan na nating lumabas talaga and hindi nila dinisclose sa atin kung sino yung aarestuhin. Kasi the entire time, since Monday, nung araw na yun, no, Monday, Tuesday, Wednesday, tinatanong natin kung aarestuhin na ba si Senator Bato de la Rosa. Then yun, si Sergeant at Arms Mapaplasca, nagsuot ng full vest, battle vest, tapos may barel, nagkasa, ilang beses pa nga. Then hindi na natin nakita kung sino yung mga kabarilan nila. But, of course, nakakatakot yung pangyayari na hindi natin alam kung sino yung mga kaaway nila. Kasi ayon naman sa GSIS at sa NBI, yung perimeter lang ng GSIS yung chine-check. So, nung nagkaputukan na, parang nakutuban natin. Siyempre, mag-iisip ka na ng mga pinakamalala or outrageous na mga reason kung bakit yung nangyayari. And pumasok doon, undeniable nga, no, yung baka
paraan to para mag-heighten yung security and later on makalusot. Kasi may usap-usapan pa na hindi to confirm pero may mga usap-usapan na baka nga daw sa GSIS susubukan sanang lumabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. And yun, pinasecure yung premises kaya nga daw siguro nagkaputukan dahil ayaw padaanin doon. Oo nga, no? Kung tutuusin mo, okay. Maraming salamat, Arles. May tatanong pa sana ako kay Arles, pero pag sa break na lang. Kasi, kumbaga, sa parang canvas ang katawan ni Senator Bato de la Rosa. Malaking canvas nga lang. No? At open for whatever attachments, kumbaga, you may want aesthetically. Pero maraming salamat sa oras. Ang napakasipag nating mobile journalist, Arles de los Santos. Thank you, Arles.